Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaaga po dito ngayon. Wala pang 4:00, pero dahil ako'y gising na, ay heto at sinimulan ko na ang pagre-record. Welcome to our channel po. Raimundo Guno pa rin po, hindi ko pa rin napapalitan. At kung hindi pa rin po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, mangyari lamang pong paki-panood, paki-like, paki-share, paki-comment at paki-subscribe. Ayoko po sanang mag-voice over, pero ano ga po ito, at lately ay nakita ko na ang dami palang copyright claims. At yun po ay dahil sa dati iba't iba ang ginagamit kong music. Ito nga pala pong bago kong video ay tungkol dito sa mga tanim kong dragon fruit na hindi direkta sa lupa. Ito po ay nakatanim lamang sa mga paso at saka sa malalaking timba. Dati po kasi ay na marami akong dragon fruits na talaga namang namumunga na. Kaya lamang ang mga ito po ay nakadirekta sa lupa at nakakabag doon sa aming bakod. Pero ito ko pong dragon fruits ay napakalalaki ng ugat. Nakakasira po ng bakod. Kaya ang ginawa ko, inalis kong lahat yung mga dati kong dragon fruits at aking ipinamigay. Pero ang ginawa ko po, dahil talaga po namang maganda itong dragon fruits, ay nagtira ako ng ilang mga sanga at itinanim ko sa paso, tinanim ko sa yung iba ay sa mga malalaking timba, sa mga plastic. At eto nga po, nagsimula na po siyang bumunga. Last year po ay medyo nakakainis dahil iisa-isa ang bunga nito at hindi na ulit bumunga. Ngayon pong taong ito ay bumulaklak siya nung una at ngayon po ay hinog na iyon. Tapos bumulaklak po ulit siya nung nahihinog na po yung unang bulaklak, yung unang ibinunga, nagkaroon ulit siya ng bagong bulaklak. Hindi ko naman po alam kung masusundan pa ito na bago niyang ibinulaklak. Kaya hindi ko alam kung dadami pa ang kanyang bunga. Noon po kasing hindi pa ito namumulaklak o hindi pa ito bumubunga kahit isa, ang sabi ko dito, tuwi akong dadaan, ay pag hindi ka pa bumunga ngayong tagbunga, siguradong hahalabasin ko na ikaw. Ayun, natakot naman po. Yung po tinatawag na forcing the dragon fruits to bear fruits or to bear flowers. Ayun nga po, at pinagbigyan ako ng dalawa ngayong taong ito. Sana po sa susunod pang mga taon ay dumami ulit ang bunga nito. Nakita ko po kasi sa mga vlogs na galing sa Thailand o sa ibang bansa na kahit na hindi nakadirekta sa lupa ang dragon fruits ay namumunga ito. At tama naman dahil nangyari nga yung mga nakikita ko. Kaya nga pala po gusto kong mayroong dragon fruits ay dahil ang dragon fruits po, simula nung magkaroon ng dragon fruits dito sa Pilipinas, ay hindi pa rin namumura hanggang ngayon. Lagi pong ang pinakamura kapag saksa ito ay 100 ng 1 kilo. At palagi pong nasa kulang-kulang na 200 ang kanyang kilo kung hindi talagang season ng dragon fruits. Saka ang dragon fruits po ay napakaraming health benefits at makikita po ninyo yon dun sa isa sa aking mga video na akin pong inilista doon yung lahat ng mga benefits ng dragon fruits. Marami din po akong pinagagamitan ng dragon fruits, katulad ng kung minsan ginagawa ko itong smoothie, nilalakwan ko lamang ng gatas na evaporada at dinudurog ko yung dragon fruits at pagkatapos ay ibe-blender. Pagkatapos i-blender, ilalagay ko sa
refrigerator at napakasarap po nitong inumin. Ito din pong dragon fruits ay pwedeng gawing ice cream. Pwede po itong flavor ng ice cream. Yung pong kung gagawa ng dirty ice cream, ang gagamitin lamang po doon ay isang buong lata ng kondensada, isang Nestle cream. Tapos ay kung gusto po ninyong madami ay pwedeng lahukan ng gata o isang latang evaporada. Pagkatapos ihahalo po ninyo ang dinurog na dragon fruits. Pagkatapos, yun po ay inyong idadaan sa mixer o pwede na naman pong tunawin na lamang. At pagkatapos ay ilalagay sa refrigerator. Pagkatapos ng isang araw po, sure na mayroon na kayong dirty ice cream. Pasensya na po kayo at hindi talagang napakaganda nito ang aking voice over. Una, wala po akong microphone. Ito po ay direkto dito sa aking cellphone. Dito ko po inire-record. At saka sadya naman pong hindi ako sanay magsalita sa video. Kaya basta bahala na po kayo. Kayo na po magpapasensya sa aking voice over. Sana po ay patuloy ninyong sinusuportahan itong aking channel. Sana po ay patuloy kayong nanonood. At sana din po ay yung mga hindi pa nakaka-subscribe, sana po kayo ay mag-subscribe. Ang pinakamahirap po talaga dito sa pag-vlog ay ang makiusap na panoorin, i-share, i-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa account. Sadya pong napakahirap. Siyempre, nakakahiya din po dahil naaabala yung iba na pwede namang hindi sila manood, pwede namang hindi sila mag-subscribe. Siguro yung iba napipilitan na lamang dahil kakilala ko. Pero ang nakakatuwa naman po kahit papaano ay everyday ay may pagbabago dito sa aking channel. Kaya nga kahit po laging sinasabi ng aking misis, siyempre siguro dahil sa pag-aalala na rin sa akin, dahil hindi na ako bumabata, minsan ay nai-stress, sabi po sa akin ay bakit hindi mo pa itigil ang pagbablog? Wala ka naman yatang nakikita diyan. Ito po kasi ay malaki talaga na itulong sa akin dahil dito ko po na-express ang aking sarili. Mula po nung tumigil ako ng pagtatrabaho, ay ito na ang aking ginagawa. At kahit po hindi ako kumikita, ay mayroon naman po akong napapala. Dito po ay yung sinasabi ng ibang vlogger na kailangan ay perming may kausap ang mga tumatanda, ay di nagagawa ko po dito dahil kahit po ang kausap ko lamang ay itong aking cellphone, ay maaari naman. Sabi din ng doktor ay kailangan daw ay perming naglalakad. Ay dahil habang ako po ay nagvi-video at habang ako ay nagbo-voice over, ay di siyempre nasusunod yung gusto ng doktor na lagi akong naglalakad. Kahit po hindi ko kayo lagi nasa shoutout o napapasalamatan man lang, ay hindi ko naman po kayo nalilimutan. Lalo na pag nakikita ko doon sa aking mga my day na naglalike kayo, syempre sobra-sobra po ang aking pasasalamat. Maraming salamat po sa inyong lahat.